Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Hindi lang ibinulgar kundi ikinalat pa sa mundo ng social media ang issue nitong virus ng Senado na ito na si Riza Hontivirus at ebidensyang video na pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. Ang journalist nga na si Jay Sonza ang nagkalat at naghanap ng video ng virus na ito na tuluyan ngang magliligwak sa virus na ito sa Senado bilang isang senadora. At sa magandang palad, may kukulong na rin itong virus na ito ng mahabang panahon dahil sa mga kahindik-hindik niyang gawain sa ating bansang pinakamamahal na Pilipinas. Pastor Kibuloy, hindi talaga kayang pabagsakin ng virus na ito. Kahit anong paninira ang kanyang gawin ay wala man lang siyang mailabas na ebidensya kay self-proclaimed Son of God at peking Pastor Apollo Kibuloy. Samantalang itong virus ng Senado na ito ay walang makuhang kasabwat kahit pa mag-offer ng napakalaking pera upang magtestigo laban kay Kibuloy, pati ang mga ito ay tinalikuran siya at hindi siya kinampihan. At naging usap-usapin nga ito sa mundo ng social media. Merong isang nagsabi na sabi niya, "We ordinary people hindi pwedeng mambastos and yet kayo nasa posisyon okay lang mambastos because you have the power." Riza, we don't forget the PhilHealth. Asan na aresto ba? Dapat kasama ka sa arestuhin. Ang galing mo rin talaga tumakas sa kasalanan at pangungurakot mo. Hindi ko nga rin maintindihan ang senador na yan eh. Kaya ang tanong ko sa kanyang binayaran ba siya? Hindi ko maintindihan ang babae na yan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. At tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Expecting? Does she deserve it? Yan po ang tanong nitong si Sir Jason sa. Ito po ang mga sagot ng mga tao pagka naririnig nila ang pangalang Risa Hontiveros. Ito ang tugon ng mga nakausap namin. Akala mo kung sinong magsalita na senador kung umasta. Yan po mga kababayan, yan po talaga ang ginagawa ni Risa Hontiveros lalong-lalo na dito sa issue na to nitong kay Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa, walang modo at parang NPA kung umasta. Ganun ba? Sa tingin po natin, no? Kasi ang galaw po nitong si Senator Risa ngayon, kung titingnan natin, parang galaw nitong kina Franz Castro, Raul Manuel, yung mga salot dyan sa House of Representatives. Ikatlo, antipatika, filingera, at mataas kung kumilos. Ha? Mata pobre, ganun. Ang pangit naman ng ang pangit naman ng imahe nitong si Senator Risa Hontiveros sa ating mga kababayan. Ikaapat, ah, nuknukan ng pagkukunwari o orokan to the max. Plastic itong si Senator Risa Hontiveros. Talaga namang dinadaan pa po niya sa hearing kesyo merong kailangan mga repasuhin na batas, pero pero ang totoo po mga kababayan, talagang target lang talaga nitong si Risa Hontiveros, itong mga Duterte at itong si Pastor Apollo Kibuloy. Paano babanatan ang mga Duterte na hindi direkta pero masasaktan sila o maaapektuhan ng kanilang political career? Siyempre, banatan mo yung mga malalapit sa kanila. Ganun lang po kadali yun. Ngayon naman po mga kababayan, ito po yung pinaka-latest kaugnay dito sa NAIA. Ang sabi po dito sa post ng Politico, Speaker Ferdinand Martin Romualdez lauded the signing of the 170.6 billion public-private partnership concession agreement to rehabilitate the Ninoy Aquino International Airport. Yun na nga ba sinasabi natin? Siguro this time, mawawala na po yung mga ipis-ipis, yung mga surot-surot, daga-daga dyan sa dyan sa NAIA. Yan ba ang target nila? Yung PPP na yan? Sino naman kaya kumita dito sa ano na to? Dito sa PPP na to? Sino na naman po kaya ang kumita? Sigurado may kikita dyan.
Kaya nung panahon ni Tatay Digong napakahaba ng panahon, panahon ni Panot, 'di ba? Napakahaba ng panahon. Hindi nagkaroon ng surot, ipis, daga diyan sa ano, diyan sa NAIA. Ngayon pong panahon ni Marcos Jr., bigla pong nagkaganyan. Ano, tinigilan nila yung ano, pest control, para ma-justify nila na yung mga gagawing hakbang, yung pagpa-privatize diyan sa ano, diyan sa NAIA International Airport. Naku po, ano 'yan, masyadong masyadong obvious po ang galaw nitong mga politiko na 'to. Ayun na nga 'no mga kababayan, pakinggan po natin ang banat nitong si Senator Risa dito sa video na 'to. Kibuloy has continued to brazenly taunt and make a mockery of the committee and consequently the Philippine Senate by releasing through his supporters a list of 17 conditions before he appears. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin. Kibuloy himself confirmed that he authorized the release of these conditions in a gikan sa masa para sa masa event with vloggers. Kaya hinamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayong dalawa. Ayun, Wala ako. dyan sa iyong court. Ang court mo kasi, nakatali ang kamay ng tao dyan eh. Parang boxing, pumunta ka, nakatali ang kamay. Kung basketball naman, kami sumusunod sa rules, kayo walang rules. Tinatakbo niyo yung bola sa gusto niyo. Walang dribble, wala kayong foul. Sila na referee. Kangaroo court po. Doon naman sa boxing, siya ang boxer, siya ang referee, siya pa rin ang judge. Wala pong mali doon sa sinabi nitong si Pastor Apollo Kibuloy dito. Sa mga hearing diyan sa Senado at House of Representatives, kayo ang judge, kayo ang player, kayo lahat. Walang makakakana sa inyo diyan. Pagka sinabi nyo, yun ang masusunod. Yun po ang pangit sa mga hearing diyan sa Senado. Siya panalo. Siya ang panalo. Pastor, may press con si si Senator. This level of mockery Kaya hinamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo conditions for 17. Kasi parang tinatakot ako ni Tiveros na ayaw, tapos dito sila sa social media na parang nangyayari ako na kung di ka magano yung invoke, contempt, and you will be arrested by the kaya napilitan ako na magbigay ng 17 condition. Ang primero, noong primero pa itong bukas, sinabi ko sa kanila, those are criminal allegations. They are not supposed to be heard there in the Senate. Diretso ka na doon sa fiscal kasi meron naman kayang mga affidavit yan sinabi mo. Doon na yan naman dito because you are overlapping the judiciary functions and powers of the judiciary. You are not the judge. Number one, ayaw kong matapos because you are not a judge. It should be in there. Sa pinilit niya, kasi parang matigas na nila siya dito, invoking his power there. So, nabigyan ko ng 17 conditions. This level of mockery of a constitutional exercise of duty by a committee of the Philippine Senate is Yabong, unprecedented and disturbing, and further confirms Kibuloy's undue refusal to appear before the committee pursuant to Section 18 of the Senate Rules. Considering all these, once again, I request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Kibuloy. Ayun na po. He must show up. He must respect the institution of the Senate. Sa mga kasamahan ko sa Senado, huwag nating hayaan maliitin niya ang ating iniingatang Wala naman nagmamaliit. kung hindi pa tayo manindigan sa kanyang tahasang pambabastos sa Senado. Ewan ko na kung saan tayo pupulutin ito. Yung formal
So kasalukuyan pong pinare-receive na sa abogado ni Quiboloy itong ruling of the committee. Once matanggap nila, i-follow up ko na yung sinabi ko nung huling committee hearing na request kay SP na ipaaresto na si Quiboloy. Opo. Ma'am, ano lang, bigyan nyo lang kami ng walkthrough. So pagka-request kay SP, meron po ba siyang given period? Ilan yung at least araw para pirmahan ni SP yung order for arrest? And ano yung susunod po na mangyayari? I think the given period ay naglapse na, yung non-extendable period of 48 hours para sumagot si Quiboloy dun sa show cause order. So at least nagawa na niya iyon. So any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni Quiboloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. Ayun. Last na lang. Sabi ng Kamara, willing sila na ibigay sa inyo yung custody ni Quiboloy. Kayo po ba willing din kayo na dito na sa Senate, do you feel na talagang masisecure or magagwardiyan siya dito as compared sa House? No need for comparisons, pero lagi dati kapag mayroong pina-appear o pina-aresto ang Senado, ay naalagaan silang lahat dito sa Senado. Ngayon ko lang narinig yung sinabing iyon ng House. Kung ganon ay wini-welcome ko po yun dahil isa na namang halimbawa ng interparliamentary courtesy na ibinibigay traditionally ng dalawang houses sa isa't isa. Good morning, ma'am. Morning. Ma'am, do you feel you are facing a big challenge here? Kasi meron siyang mga kakamping senators and Quiboloy has been defiant of any order and he believes that he is above the law. Pati po yung mga narinig niyo po yung tanong noong reporter, iniisip daw nitong si Quiboloy na above siya sa law. He's really Wala nag-iisip ng ganun, madam. Ang sinasabi lang nitong kampo nitong si Pastor Quiboloy, kung merong kaso, sampan niyo sa korte. Hindi ba magagawa yung, ang tawag dito, committee report nitong si Senator Risa Hontiveros pagka wala dyan si Pastor Quiboloy? Ang labo lang po mga kababayan, ang labo lang. challenging. Pero at least hakbang-hakbang na ipapakita ng Senado na hindi talaga siya above the law. Hindi po ako nababahala o ano paman sa kung meron akong mga kasamang senador na sumusuporta sa kanila dahil yun naman po ay karapatan ng bawat isa sa amin magkaroon ng sariling posisyon. At mabuti, meron namang rules ang Senado na aming lahat na sinusunod. Kaya't kung merong anumang manifestation na gagawin, kung may kakailanganing bilang sa alinmang bahagi ng Senado, yun po ang gumagabay sa aming paghakbang o hindi paghakbang sa mga susunod na yugto ng proseso tulad ng investigasyon. And so far, pinakita po ng Senado sa aming mga sarili, isa't isa, at higit sa lahat sa publiko, na kayang-kayang isulong ng Senado sa pag-exercise ng kanyang mandato, sa pag-exercise ng kanyang konstitusyonal na kapangyarihan, yung kanyang mga tungkulin. Partikular at lalong-lalo na sa ganitong usapin ng hustisya para sa mga babae at mga minor. Good morning. Ma'am, as previously pointed out, ibang-iba yung naging kaso dito kay Quiboloy doon sa iba pang resource persons. For example, yung kay Senyor Aguila. Ibang-iba din yung pagtrato ng ilan sa inyong mga kasamahan doon dito sa kaso ni Quiboloy. How will this affect the credibility of the Senate moving forward kung ganito po yung nagiging aksyon ng ilan yung kasamahan? I think it further bolsters the reputation of the Senate na isa sa pinaka-independenteng institusyon sa loob ng ating gobyerno, isa sa mga mayat-maya huling linya ng depensa sa ating proseso ng demokratisasyon, lalo na pagkatapos ng 6 na taon ni Duterte na talagang sadyang inatake niya
ang iba't ibang mga institusyon ng demokrasya para humina o mawala yung checks and balances sa kanya bilang executive noon. Kahit sa ganitong mahirap na sitwasyon, pilit na ine-exercise ng mga institusyon tulad ng Senado pa rin at ulit ang mga muscles niya na kung ano ang kanyang mandato, kung ano ang kanyang mga kapangyarihan, kung ano Napakapangit pong bigyan ng kapangyarihan itong mga ganitong klaseng ang tao. kanyang tungkulin para ibalik sa dati at higit pa, palakasin palalo ang kakayahan niyang mag-fiscalize, ang kakayahan niyang mag-check and balance kapag mayroong ibang bahagi ng ating gobyerno o di kaya makapangyarihang bahagi ng ating lipunan na lalabag sa batas, lalabag sa karapatan ng kapwa mamamayan, tapos nag-aakala pa na walang maisisingil na accountability sa kanya. Ma'am, have you made the necessary arrangement po kung sakaling maaresto na si Kibuloy dito sa Senate? Yung security niya, kasi yung inaalala din ng ibang senator like Senator JV, kaya nila pinupush yung mag-zoom na lang yung pag-testify ni Kibuloy. Well, gaya ng sinabi ko po dati, magpakita muna si Kibuloy ng kahandaan humarap sa komite bago siya humingi ng kung ano-anong leeway tulad ng iba't ibang paraan ng pagharap. At gaya ng nabanggit ko rin dati, may precedent na hindi pagbigyan ang ganyang klaseng hiling dahil precisely din pahihinain yung kakayahan ng Senado magpa-appear kahit minsan sa isang investigasyon ng bawat resource person. Ang suma total ng pag-appear pa ni Kibuloy sa ngayon sa Senado, sa komite, ay 0. No? At sa kahandaan, lagi namang ipinakita sa nakaraan and at any moment, nananalig ako na handa ang buong Senado at anumang bahagi niya alagaan at panghawakan ang seguridad ninumang resource person na aming paarestohin at paaapirin sa isang Senate hearing. Ma'am Cecil, bago yung custody, ma'am, nandun yung hinaharap natin that if ever magkaroon ng warrant, i-arrest siya. What if may resistance? And hingi ba kayo ng tulong sa PNP? Kasi considering yung strength ng OSA, hindi kakayanin if ever. Ano po yung nakikita natin? Although it's an operation. Para naman manlalaban itong si Pastor Apollo Kibuloy. You might want to give us some oversight po. Buwang paniniwala ko sa kahandaan at kakayahan ng OSAA bilang frontline ng security ng Senado, gawin muli ang kanilang tungkulin. Tulad ng pag-serve nila ng subpoena kay Kibuloy dun mismo sa address niya sa Davao. Tulad ng isinagot ng DILG sa isang hearing, kung hingin namin sa pamamagitan ng OSAA ang tulong ng PNP, ay pwedeng-pwede po naming hingiin yon. At tulad sa mga raming pagkakataon noon na hiningi pati ng aming komite ang tulong ng PNP o ng NBI sa ganitong klaseng mga investigasyon, ay naging laan naman po sila na ipagkaloob iyan, kaya umaasa pa rin ako sa dati na nilang pagtulong. Magtatanong po tayo sa DILG or sa PNP kung possibly merong physical resistance pagka i-arrest doon. Kasi di ba natatandaan mo yung kay Cleo po? Di ba parang isang batalyon yung nawala kasi aaresto siya. Ito religious leader din po. So ano po yung anticipation natin? Thank you. Well, hopefully walang mamumuong physical resistance dahil if ever isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Kibuloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailangang umabot sa ganito. Pero sa anumang Si Senator Risa hindi niya maintindihan yung dahilan kung bakit ayaw niyang umaten. Ayaw po kasing umaten ng tao kasi po meron na kayong hatol dito kay Kibuloy, no? Lunes na Lunes, unang banat niyo po ganyan kaagad. Wala na po ba talaga kayong ibang tatrabahuin? Ito na lang po talaga si Kibuloy. Pang klase talaga itong tao. Scenario na mag-materialize. For one, ang PNP ang may kakayahan ng institusyon sa Pero ito lang ang sigurado natin, Senator Risa. Marami pong galit na tao sa inyo ngayong mga panahon na to.
loob ng ating gobyerno. Siguruhin ang kaligtasan ng publiko at siguruhin ang pagtupad sa ating mga batas, pati ang pagtaguyod sa mga normal na proseso ng iba't ibang bahagi ng ating gobyerno, pati na namin dito. Well, gaya ng sinabi ko po dati, magpakita muna si Quiboloy na Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.